Flip Top Isabuhay 2024, nakaset na nga ang semis sa right side ng bracket habang matinding bakbakan naman dito sa left bracket ngayong quarterfinals sa paparating na event ng Flip Top. Versikulo 12, Surgenio versus GL at EJ Power laban kay Romano. Dalawang laban na masasabi mo talagang evenly match kung overall skills lang ang pag-uusapan. Kaya tingin ko yung result sa mga battles na to will involve proper conditioning, preference ng mga judges, or maski yung coin flip kung sino yung mauuna na maaaring mag-dictate ng momentum ng battle ay pwedeng maging factor dito. Para sa akin ganun siya kadikit. Para sa video nga natin ngayon, pag-uusapan natin in detail yung matchups na to. Unahin na natin yung EJ Power versus Romano. 20k sa moto, straight mo lang. Pwes isama mo si M-Site. Pakikitaan mga to. Ibang trip tong dala ko. Hindi lang Manila to Davao. Pagbubuhuling ko pa kayo. Ang makakuha ng respeto, yan ang di mo alam kung paano. Di porket marami ka ng laban, ganap ka ng sundalo. Kaya baba sa entablado, huwag ka nang umasa pa na manalo. Kung gusto mo akong bawian next round, i-goes right mo ulit sa Romano. Para sa preview na to, meron tayong 4 na point of emphasis. Recent performance, overall skill set, experience, and X factor. Ito, simulan natin sa recent performance. Sobrang mahalaga nito pag sa gantong tournament kasi maikli lang yung intervals kada battle. Kaya dito magpa-factor out yung adjustments and expectations. Kung magpe-fail yung MCs na i-meet yun or kung malalampasan pa nila. Syempre yung pressure na rin, malaking bagay din. May MCs na kayang-kayang i-handle yun at may iba naman na nagfo-fold pag sa big battles na. Tsaka pag malakas yung recent performance, may momentum advantage ka na, di ba? So, sino ba sa kanila yung may mas malakas na round 1 sa tournament? Pareho namang sobrang solid nung ipinakita nila. Si Romano parang hindi nagpahinga ng matagal eh. Same pa rin yung aggression at angas niya sa battle. Pati yung sulat niya, konkreto pa rin. Pero para sa akin, mas impressive yung ginawa ni EJ Power laban kay Poison 13. Mas may naipakita kasi siyang bago. Usually kasi, di ba, easy going approach lang yung ginagawa ni EJ at talagang pure entertainment yung purpose niya. Pero kita nga sa huli niyang battle na iba yung approach niya dito sa tournament. Mas direct na siya, mas naglalaro na siya ng angles, and nabawasan na rin yung for the reactions lang na sulat. Madali kasi makakuha si EJ ng reaction pag gumamit siya ng pogi jokes or yung usual niya na trendy lines, di ba? Pero dito, na-minimize niya na yun. Mas pangdurugan na nga yung atake niya. Tingin ko dito advantage EJ Power. Pagdating naman sa overall skill set, dikit din to para sa akin. I think si EJ Power yung mas well-rounded habang si Romano naman yung mas malakas dun sa specialty niya talaga, which is yung diinan na punto. Dun talaga siya nagka-capitalize lagi ng haymakers and winning points sa kalaban. Tingin ko sa bars, pantay lang. Comedy, EJ Power. Rebattles, Romano. Battle rap IQ, EJ Power. Stage presence, Romano. At pag nilista mo pa yung ibang skills, parang magka-cancel out lang sila eh. Pero siguro i-edge ko din to kay EJ Power dahil para sa akin mas may finesse yung paggamit niya ng kanyang overall skill set. Pero syempre di ibig sabihin sure win lagi pag nasa iyo yung skill set advantage. Last battle nga ni EJ Power, tingin ko outskilled siya kay Poison 13. Kitang mas poetic yung sulatan ni Poison, mas may structures yung rhyming at pag-setup ng bara. Pero nakuha pa rin ni EJ Power yung panalo doon dahil mas naging effective yung kanyang game plan na na-execute niya ng maayos. Para sa akin yung skill set, weapon lang siya. Depende pa rin sa MC yan kung paano niya gagamitin yun as advantage. Kasi aanhin mo yung matulis na sandata kung di mo naman mapatama sa kalaban, di ba? Sa experience naman, tingin ko malaki yung lamang ni Romano dito. In-emphasize ko yung experience para sa preview na to kasi malaking bagay ito sa tournament. Syempre nakakatulong yun sa adjustments ng isang MC kada battle. At si Romano, parang veterano na to sa tournament. Isabuhay finalist at 2x2 semi-finalist. Pati sa quality of opponents, mas madami siyang nakalaban na superstar MCs. Names like Batas, Delo, Sinyo at Tipsy D. Hindi na bago sa kanya yung gantong pressure at proven na sa mga high-stake battles. Tsaka isa din siya sa mga MCs na gamay na din talaga yung winning formula sa battle. Ayun, experience, maaaring maging difference maker to kung magiging dikit yung laban. Sa X factor naman, syempre yung charisma at showmanship ni EJ Power, I'm sure mararamdaman niya ng crowd. Comeback battle niya pala to sa Manila. I'm sure na-miss din ng fans yung presence niya sa stage. Compared kay Romano, mas may character si EJ Power as a battle rapper. Kaya maraming nagro-root sa kanya. Ayun, isa din yun sa X factor niya, yung pagiging crowd favorite. Si Romano naman, syempre, yung crucial rebuttal talaga. Na-consider ko to as X-Factor kasi game changer talaga to sa isang dikit na battle. Yung rebut parang cheat code kasi siya eh. Kasi di ba pag malakas yung rebut, malaking puntos yun sa judging. Pero pag mahina yung rebut, most of the time, hindi naman minaminusan yun ng mga hurado. So, automatic advantage talaga to kay Romano. Lalo na't capable pa siyang maka-pull off ng crucial rebuttal.
Kaya unpredictable tong battle. Para sa akin si EJ Power yung tingin kong mas magaling na battle rapper, pero tingin ko mas delikado si Romano sa isang battle. Ganun ko mako-conclude tong preview na to. Syempre madami pang factors na pwedeng maka-apekto, like si EJ Power yung personal status niya na babiyahe pa siya mula sa ibang bansa, tas first time niya pang bumatil sa TIU Theater. Yung paglagari ni Romano ngayon sa battle rap, kasi maliban dito ay may paparating din siyang battle sa PSP. Syempre pag gantong active ka, mahirap maging consistent, di ba? Yun, yung mga ganong bagay maaaring maka-apekto din sa magiging performance nila. Exciting na laban to for that semifinal spot, para yung may potential mag-champion ngayong taon. Ayun, yung personal take ko as a fan. At ito, panoorin naman natin kung ano yung masasabi ng kapwa nila battle rappers dito nga sa mashup na to. EJ Power versus Romano. Ang hirap eh. Pares well-rounded na MC. Charisma, mas lamang si EJ Power. Pero kung bigat ng linya, mas lamang si Romano. Hindi ko alam, siguro 55-45. Ibigay ko kay yung ko lang to sariling ko lang to, pananaw. Siguro bigay ko kay EJ Power 55%. Actually, si EJ Power, nabigla ako dun sa battle nila ni Poison. Kasi parang naka-all in na EJ. Kumbaga kompleto regado siya. Kay Romano naman, mas nag-step up siya bukod dun sa last battle nila na panood ko. Kaso sa PSP yun, versus Unico. Kaya tingin ko, magiging magandang battle din to. Romano EJ, tingin ko, ang layo kasi ng nila eh. Si EJ kalmado, si Romano agresibo. Pero tingin ko, kung tama yung magiging pesa na gagamitin ni EJ, napakagandang angulo nung papatayin mo siya sa kalmadong paraan. Yun. Pagbabasgihan ko lang siguro yung huling battle na napanood ko, parang ang hirap talunin nung EJ Power na tumalo kay. Pero tingin ko kaya ni Romano yan. Magiging magandang laban yan. Hindi ko alam kung sino mananalo. Style clash. Napakasarap panoorin yan. Nanonood ako niyan. Si EJ Power minsan nagpa-parse, minsan nagjo-jokes eh. Hindi mo malaman kung anong gagawin eh. Pero si Romano, aggression tsaka angle na malulupit din talaga. Solid yan. Ang hirap i-predict. So yan, sobrang hirap i-predict. Pero isa yan sa inabang akong matchup. Sayang nga nilang i-predict. Pero gusto ko makita yung yung bagong style ni Kuya EJ Power. Kasi yung dati niyang style, yung classic comedy niya, parang natabunan niya na yun eh. Bagong yung style na yung dala niya ngayon. After nung English battle niya, parang ayun na yung gusto ko makita sa yung ceiling nun eh, kung ano yung may makagawa. Pero para sa akin lang lalabang si Kuya Romano dito siguro. Yung stage presence. Ewan ko din eh. Pero dito sa matchup na to, may pagka-Romano. Pero gusto ko makita yung pinakamataas pa na EJ Power, yung bago EJ Power. Oo! Ikaw unang ilalaglag, idadagdag mo abo. Utak niya ilalantad, itataga sa bato. Harapang ibabagsak at ngangarat pa sa'yo. Pagtungtong ko sa baitang o sa baitang ina mo. Pilo, ano maangas ay tupi, dinto, kakamauhin, yusin, tido, literal na may katok, yang isip mo. Kada bugbog ko sa bumbunan, daang beses ko na uulitin to. Saktong ngalan niya ay lason, siya na rin yung uuwing hilo. Tangina kaya mga hurado. Crowd favorite kalaban ko. Maling sa palakpakan lang kayo nakasipat. Tandaan nyo sa criteria for judging 10% lang audience impact. Kaya pag ako binoto nyo, dapat lang. Kasi siya'y malinis kung tinapos. Pero pag ito binoto nyo, putang ina nyo, ipaliwanag nyo ng maayos. Kaya hakbang patungo sa pinakamababang baitang na hagdanan at panoorin mo kung magkampiyon sa unang beses na pagsalang.